Alright, magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Nandito tayo sa ating YouTube channel. Shout out sa ating mga followers, shout out sa ating mga subscribers dito sa ating YouTube channel. Salamat sa inyong pagkasubaybay sa bawat oras, bawat panahon, bawat araw na kayo po ay nag-antay sa ating bawat upload. Kayo po ay nagiging nakapag-subscribe. Ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para upang sa ganoon makatanggap tayo ng notification bell galing kay YouTube, at tayo po ay masaya na kung kayo po ay naka-subscribe. So, proceed tayo mga kababayan. Ang ating pag-usapan, kundi ganun pa rin ang ating pag-usapan mga kapatid. Dito, hindi pa tayo mag-proceed ha. Ulitin ko, hindi pa tayo mag-proceed. Magandang araw sa ating mga OFW. Magandang araw sa ating mga kasama nating mga DDS vloggers. Shout out sa inyong mga DDS vloggers. Shout out dyan kay Jason sa isang vloggers din, tinatawag nating senior citizen. Shout out sa inyo, mag-ingat kung saan man kayo naroroon, o sa mga kasama nating mga DDS vloggers, lalo na sa ating mga OFW. Mag-iingat kayo sa ating mga ginagawa nating mga kung saan man kayo ngayon. So, ulitin ko, magandang araw, magandang umaga. Dito, proceed na tayo. Ang pag-usapan natin doon tungkol naman kay Claire Castro. So, si Claire Castro, mga kababayan, nanginginig na. Although, sabi niya, tuloy na ang pagkaso about sa kanila raw. Siya mismo nagsasabi, ituloy na raw ang kaso ninyo. So, hindi pa nga kayo nakapag dyan, may kaso na naka-antay sa inyo. So, mga kababayan, so ito si Auntie Claire Castro, Luis Castro, I'm sorry, si Luis Castro nga binibining magandang lalaki. So, marami nating naririnig nga sabi nila nandyan na raw ang bit. Sabi nandyan na raw ang bit. Wag na daw bibitawan. Ngayon, ang tanong sa mamayang Pilipino, bakit hindi tinuloy pagbukas? Ngayon naman, ang hinahanap nila ng kahon, yung box, nandyan na sa kanila, hawak na nila ang box. Bakit hindi tinuloy sa pagbukas? Kasabi, nandoon ang pera o record ng bilyon-bilyon ang pera ng Duterte, Sara Duterte, na mag-asawa sa mag-asawang Duterte. Ngayon, bakit hindi nila binuksan? Tayo po nagtatanong dito. Bakit hindi ninyo tinuloy pagbukas? Anong rason? Natakot ba kayo na kayo nagka-violation? May violation na kayo sa pagkalkal ninyo o sa pagpahiya ninyo sa mga Duterte administrasyon. Bakit? Ikasuhan kayo, tapos nandyan na ang box.
Sabi nga nila, nandyan na ang box, wag nang bibitawan. Wag nang bibitawan. Bakit hindi binuksan? Anong rason? Natakot. So ngayon, kahit pa kunwari lang dito ito kunwari lang natin. Kung sakali si Inday Sara ay manalo sa impeachment, tiyaak hahalik ng hahalik kayo sa lupa. Magbaw kayo sa lupa, mga kababayan. Sila si Luis Castro, o itong mga kasama nila, si Laila de Lima, si yung sinasabi nila nga attorney daw, o ewan ko kung totoo ba yun. Ito sabi nila, ako ako po nagtatanong lang. So ngayon, baka kayo sa badang huli, Luis Castro, nga kayo po ay magbaw lang. Sabi pa nga nila sa iba na maghahalo balat o lupa. Grabe naman doon, wag naman ganun. Pero dito sasabihin namin, kaming bilang isang vlogger tagapagsalita sa social media, baka magbaw kayo sa lupa. Sa sobrang atat ninyo diyan sa pag-impeach ni Inday Sara. Alam nyo kung bakit, magkano ang bawat hearing? O ngayong hearing, Huwebes, Bernes, 1.5 million ang gagastusin dyan sa impeachment ni Inday Sara. Ngayon, kung hindi kayo makakuha ng 1/3 vote, automatic si Inday Sara, siya ang uupo pagka-presidente sa 2028. So ngayon, saan kayo pupulutin? Masikwate kayo o magbaw kayo sa lupa? Yun ang tanong ng mamayang Pilipino. Yun ang tanong ng mamayang Pilipino. Kasi yung paggagasto ninyo dyan sa 1 million bawat hearing ninyo sa ginagawa ninyong impeachment ni Inday Sara, abay, yung pera ni ginagasto ninyo, hindi nyo pera yan. Pera yan sa mamayang Pilipino. Kagaya namin nga mamayang Pilipino. Tandaan ninyo nga manatili kayo dyan sa posisyon ninyo, nga hindi kayo matatalo. Yan ang itong sinasabi sa mamayang Pilipino. Ako po lang ay nagsasalita dito about sa mamayang Pilipino, nga kung kayo ay si Inday Sara manalo sa 1/3 vote o sumubra pa sa lamang, makaganon kayo sa lupa. Yan ang tandaan ninyo. Kung kayo ay hindi kayo makakuha sa 1/3 vote, papaano yun? Abay, kay mag-iyakan kayo. Mag-iyakan kayo. Lalo na kay meron ng nakaabang kaso ninyo. Kasuhan na kayo sa asawa ni Sara Duterte. Di paano yan? Kung wala na kayo sa posisyon. Kung tutusin, mga kababayan, tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kayo si Luis Castro, kami ang nagpapasahod sa inyo, mamayang Pilipino. Nakaupo kayo dyan sa magandang upuan, aircon pa ang inyong dyan opisina.
Sino nagbabayad ng aircon? Kaming mamayang Pilipino. Saan ba kinukuha ninyo yan, di ba? Sa buhis. Yung ninakaw na pera dyan, malita-malita, biglang natahimik. Saan ba galing yan? Sa kanila ba yan? Galing yan sa mamayang Pilipino, mga kababayan. Baka di nila alam. Ngak-ngak ng ngak-ngak kayo, di niyo alam, baka biglang tutulo lang sip-o ninyo. Baka iiyak ng iiyak kayo. So, uulitin ko, ito palang magasto dyan sa pagdinig sa tungkol sa impeachment ni Inday Sara. 1 million, 5 million, 1 million, 1 million 5. Grabe, ang laki pala. Ang laki, mga kababayan. 1.5 million. Laki pala ang gastusin. Nagsasayang lang kayo ng pera ng mamayang Pilipino. So, dito naman tayo sa kay Jason Sa. Itong hinuhuli sa NBI. Ito tayo po ay magtatanong. Mayroon pala daw bata ni Marcos nga mahuhulihin ang mga DDS vloggers, mga kasanib ni Sara Duterte. Abay, kami po nagtatanong lang sa inyo. Nawala na pala kaming karapatan nga magsalita about sa nawawalang pera. Kanino ba yung pera? Sino ang nangnakaw? Alang, sasabihin namin dito nga kayong mga NBI, hindi naman kayo nangnakaw. Tapos huhulihin ninyo ang kaming mga vloggers. So kami po nagtatanong. Ang tinatanong namin dito, I'm sorry correct ko mayroong. Karapatan namin dito nga magsalita dito sa social media. Bakit? Karapatan namin magtanong kung nasaan na ang malita-malitang pera. Kung sino ang nangnakaw. Saan doon masama ang kagaya sa aming mga vlogger nga nagsalita sa katotohanan? Masama na ba pala sa inyo? O bawal ba kaming magsalita sa mga ganung mga bagay? Kung ganun naman, papatuloy pa rin kayo yung mga nandyan sa gobyerno. Magpatuloy pa rin sa pangnakaw kung wala kaming mga nandito sa social media. Ito, isa ring nagtatanong lang din. Bawal na pala. Kung magsalita ka sa mga ginagawa nilang hindi magaganda, abay, uhulihin tayo. Uhulihin ang mga vloggers. O bakit yung mga vloggers ni Marcos, Admin Marcos, bakit na nagbigay ng kapiknyusan? Bakit di hinuhuli about? Kailangan, kung hulihin naman ang mga kasama naming mga vloggers, di hulihin din direct point lang tayo dito. Hulihin din yung mga nagbigay ng fake news, mga vloggers ni Marcos, admin. Kasi si Jason Sa sabi hindi daw lang daw fake news. Hindi yun fake news. Kagaya sa itong sinasabi namin, dito kami nagsalita sa social media, sa kahanginan.
fake news na pala ito. O nagagalit lang ba ang admin na samantala si Jason sa nagtatanong lang po kung nasaan na ang kuha ni Marcos, itong ano tawag yun, yung bill. Ano ba yun? Bill ba yun? Sorry ha kung ano. Kasi nakikita lang natin dito sa mga post din. Minamasama na pala nila mga kababayan kung magsabi tayo o Bongbong Marcos magpahid-puliker ka para walang masasabi ang mamayang Pilipino. Uhulihin na tayo niyan. Kung ganun. Abay, hindi patas yan. Kung ganun. Ha? Tayo po nagsasalita sa katotohanan. Kung sasabihin na matagal naman yung sinasabi dito sa social media nga, o si Bongbong Marcos dapat magpahid-puliker. Kasi gumagamit ng illegal. Para naayon sa mga mamayang Pilipino, parang walang masasabi ang mamayang Pilipino, walang hindi totoo nga ikaw gumagamit ng illegal. Abay, uhulihin na pala. Kung ibig sabihin, hindi patas ang laban yan. Kasi mayroon na palang lahat ng mga vlogger ni Sara Duterte, kaming mga DDS vloggers, uubusin daw. Abay, di maganda yun. Hindi patas ang pananaw ninyo sa aming mga dito sa social media. Kami po ay isa lang po nagtatanong. Kung kami nagtatanong, nasaan ang flood control, bakit natigil? Uhulihin na kami agad. Ha? Nasaan na ang malita-malitang pera? Ngayon, huhulihin na kami agad. Bigyan na kaming sumon. Parang ganoon ang mangyayari dito, kagaya kay Jason sa. Di maganda ang laban yan. Ang gusto sa kanila lang ang pwede palang magsalita. Sa amin dito nga side, wala na kami. Hindi kami pwedeng magsalita. Kaming dito sa social media. Hindi pwede. So, kagaya yun. Si Sara Duterte. Ilang beses na yan na impeachment. Magkano ba ang gastos diyan sa bawat impeachment? Kami po nagtatanong. Nalalaman lang namin dito 1.5 million 1.5 million pala ang gastusin para ma-impeach si Inday Sara. Magkabay. Babawalan na pala tayo pagsalita. Ibig sabihin, mas lalong ginigipit ang mamayang Pilipino about sa pagsalita lang sa social media para malalaman sa ibang mga kasama nating mamayang Pilipino nga ganun pala, patahimikin na lahat. Ganun ang mangyayari. So hindi kami galit. Kami po ay nagsasalita, nagtatanong about kung nasaan na ang pira sa mamayang Pilipino. Hindi yan si Marcos makaupo kung wala ang mamayang Pilipino. Hindi siya makaupo kung hindi siya nakikitandem ni Sara Duterte. Yun ang totoong mananalo ba yun? Hindi nga malilibing ang iyang ama kung wala si Duterte.
Ngayon, kakasuhan na kami. Kami mga vloggers, kami mga DDS vloggers. Mga kakampi ni Sara. Anong masama doon? Walang masama doon. Kahit doon sa ni Jisunsa, walang masama doon. So, mga kababayan, kayo ang maghusga itong i-upload nating video. Timbang-timbangin ninyo kung saan ang mabigat. Papayag ba kayo nga hindi ta pwedeng magsalita? Papayag ba kayo nga magpatuloy ang gawain nga hindi maganda, o ipatuloy ba nilang gawain nga para sa kasamaan, o ipatuloy ba nila sa kabutihan? Ganun na dalawang source yan, sa kasamaan, sa kabutihan. Kung isang itong sa kabutihan, tapos ito ang kasamaan, uulitin ko, ito ang sa kabutihan, ito ang sa kasamaan. Timbang-timbangin ito kung saan ang pinakamabigat. Masama ba ito nga nagsalita kung hinahanap ang pira ng mamayang Pilipino? Kung nasaan na ang flood control mga project, masama na ba ito na nagtatanong lang? Itong nagtatanong nga, ito ang hindi masama, ito ang masama, tapos ito ang nagpapahuli pa sa mga vlogger. Abay, nawawala ang ating freedom expression, freedom speech. Mawawala ito. Hindi makaturanganon o hindi marason nga ito ang sa kasamaan mo yung magiging magpataas o magpaibabaw, kundi dito sa katuwiran ang magpatigbabaw. Kagaya sa amin nga, kami po ay nagsalita dito sa social media. So ulitin ko mga kababayan, kayo na ang magtimbang-timbang dito. Hain ang mabigat sa katuwiran o sa kasamaan. Nga itong sa kasamaan ay manghuli pala sa mga vloggers nga gumagawa lang para sa kabutihan din. Ito ang mga vloggers nga hindi gumagawa ng kasamahan. Itong mga vloggers nga kakampi nila ni Admin Marcos ay gumagawa ng kapiknyusan, gumagawa ng hindi maganda. Tayo po ay nagtatanong lang po kung nasaan ang pera, nasaan na ang mga flood control, nasaan ang yung mga ginagawang project. Ito pala ay masama. So itong dalawa, ito hindi masama, ito ang masama, pero siya ang nagpapahuli sa mga vloggers nga gumagawa ng kapiknyusan. Hindi patas. Para sa akin, opinion ko lang hindi patas ang pamalakad na ito. Hindi patas ang pamalakad. So kayo ang mahusga mga kababayan kung saan mabigat. Pero tayo po lang ay nagsalita dito laban sa katotohanan. So magandang umaga, magandang araw sa ating lahat.